napapadalas po yata ang pagdadala niyo ng cupcakes dito sa office, ha? Oo. Ano kasi mga bagong flavor yung mga yan. Gusto ko syempre matikman nyo. Yan, may isa pa pong napapadalas po dito sa opisina, ma'am. Ayan po, si Ma'am Tommy. Naano ba kita? Nananahimik ako rito, ah. Paano hindi ka mananahimik? Ayan o, kain ka ng kain. Huling-huli. Ito na po yung coffee. Ay, thank you, Naman. Jess. Si Jess yung sinasabi ko. Jess, anak ko si Chito. Hello po, sir. Hello, Chito na lang. Nice meeting. Aray ko. Ow! Aray! Ay, bakit? Parang may pumasok na langgam sa tenga ko. Aray! Ay, wait lang po, wait lang. Ay, upo ka na. Ano ba nangyari? Parang may ano yan. Ma'am, eto po. Cotton buds na may langis. Sir Chito, ano ba? Lagyan mo muna yung ulo. Yan. Ma'am, pakibuksan ng phone. Sige. Ayan. Ay! In fairness, effective yung cotton buds na nilagyan ng baby oil. Di ba? Alam mo, ikaw na yata yung batang ipinanganak na magaling sa lahat. Hindi naman po, ma'am. Uy, salamat sa'yo kasi unang araw pa lang natin, nautusan ka na agad. Pasensya ka na. Anytime po, sir. Hindi, Chito na lang. Okay na yung Chito. Okay, Chito. Pepito, my friend! Ay. You don't look well. Eh, kasi nga nandito ka. Ano nangyari? Si Mr. Gabriel hindi pa rin pinipirma ng kontrata. Nag-deja vu na naman daw siya. Tuwing nakakaramdam daw siya ng ganun, may masamang mangyayari sa kanya. Alam mo, I can smell a lie a mile away. Delaying tactics lang niya yan. He just wants you to sweeten the pot, kaya binibiting ka. Pag-scam, alam na alam mo talaga, no? Hindi. Parang tama naman yung sinasabi niya. Parang ginagamit niya lang yung deja vu na ginagawa niyang dahilan. Pero ang tanong, paano ko pa rin mapapapirma si Mr. Gabriel ng kontrata? Sir, bakit hindi niyo po gamitin yung idea ng Vujade? Ano yung bujade? Kabaligtaran po ng deja vu. Ito po yung feeling na parang hindi pa nangyayari yung mga nangyayari sa inyo kahit na ilang beses niyo na po yung na-experience before. Huh? May ganun? Opo, ma'am. Ginagamit po itong idea na to para magkaroon po tayo ng ibang perspective sa mga pinagdadaanan natin. For example po, yung laging paggamit ni Mr. Gabriel sa excuse na deja vu, naku, hayaan niyo lang po siya. But turn it to your advantage. May ganun pa. Parang okay nga yan, ha? Subukan ko yan. Salamat, ha? Ang galing mo naman talaga, no? Di ba, Nak? Ganda ng idea mo. Pepito, my friend, talking about Vujade. Baka pwede mo akong pautangin ngayon? Ka na mag-bujade. Eto, sigurado ako, nangyari na to dati. Hello, good morning! Uy! Hello po, tita. Hi, Chito. May dala akong peace offering. Ano yan? Fortune Lobster. Kasi, pambawi, alam mo na, dahil nilanggam yung kwarto mo dahil sa akin, di ba? Naisip ko nga dapat isda nung una, tita, para fish offering. Pero, hindi pumasok. Kaya hindi. Ito na lang. Tsaka plus, according to the Chinese, ano daw to, pampaswerte daw to. So, sakto to for you now na hindi masyadong siniswerte lately. Ano? Hindi na. Okay na, sa'yo na lang. Ayoko. Sayang naman. Ano ba? How about you, tita? Gusto mo ng lobster? Thank you. Pero ayoko muna magkaroon ng alagang hayop. Kasi, masyado akong napapalapit. Tapos masyado naman akong nalulungkot kapag nawawalay sa akin. So parang masyado kayo na-attach. Di, sa akin na lang to. A peace offering to myself. Wow! Lobster yan, di ba? Masarap yan! Alagaan natin tapos tutuin natin! Ay, kakainin ba naman? Kilo pa. Uy, na akin to. Ay, teka lang, bakit pet mo na bigla? Kaysa kainin ni Clarissa pagtiyaga, ako na lang alagaan. Grabe! Naku. Pero alam mo, Nak, ayos yan. Tingin ko magbibigay talaga sa'yo ng swerte yan. Ngayon, dalhin mo na sa kwarto mo. Tapos pagbaba mo, dalhin mo na yung mga cupcake sa opisina, ha? Feeling ko na parang malas yung dala sa akin nito. Ba't naman? Ikakatanggap ko pa lang, nautusan na ako eh. Eto naman. Malay mo, sa opisina mo mahanap yung swerte mo. Or dito sa tabi mo. Kuya, pwede po magpalinis ako ng cubicle ko. I'm allergic to dust eh. Ha?
You're deaf? You're cute, ha? I said, magpapalinis ako ng cubicle, wipe my table, and mop the floor. Please? Chito, sorry. Why? Anak siya ni Sir Pipito. Oh my God. I'm sorry I mistook you for housekeeping. Hindi, okay. But I'm not sorry I called you cute. Hindi ko talaga gusto yung ugali ng Karan na yun. Mapanghusgay. Hindi naman, Nay. Mabait din naman siya. Hindi. Mas gusto ko pa rin si Jess. Uy, kunin niyo kapag nag-graduate na siya. Oh, gusto ko nga kausapin tungkol dyan eh. Okay yung bata matalino sa trabaho, maasahan. Kita mo na, pati tatay mo, boto sa kanya. Ako rin, ma'am. Gusto ko rin yung si Jess. Ay, mama ko rin po. Sandali nga po. Di ba dapat ako po yung tinatanong ninyo? Sino nga ba mas gusto mo? Ang tanong po, sino kaya magkakagusto kay Kuya? Nay, si Clarissa, oh. Yan. Alam mo ikaw, hindi ka pa wala kang problema sa buhay. Samantalang ako, wala pa rin akong trabaho. Nahiya na ako ni tatay. Tanda ako na, ganito pa rin ako. Sa tingin mo, siguro mas masarap na lang maging lobster, no? Kaya enjoy lang tayo, wala tayong problema sa buhay, di ba? Langin-langoy lang. Mukhang close ka na dyan sa Fortune Lobster mo, ah! Hindi, pinapakain ko lang para hindi mamatay. Alam mo naman si Roxy, magdadrama yun kapag pinabayaan ang regalo niya sa akin. We, ano bang pangalan niya? Wala. Wala? Dapat may pangalan na yan eh. Alam mo, may suggestion ako. Ano? Jess o kaya Kara. Kara, parating kita dyan, lumabas ka na doon. Higit niya, no? Kuya! Kuya! Kakain na raw! Lab, may job interview na naman ako bukas. Sino ba matatanggap ako? Ginagawa mo dyan? Nay, may kausap si Kuya. Labs daw. Labs? Sinong labs? Bakit gano'n? Ay, ito, mama. Katuwaan lang natin to, ha? Oh. Sa tingin ko, yung si Labs, si Jess yan. Ako yung Kara. Ako rin po. Ay, ako si Labs. Ano ka ba, Maria? Yun nga ang pustahan eh, si Labs. Kaya nga, ate baby, si Labs ay si Labs. Kahit sino pa siya, siya si Labs. Kaya sigurado ako may panalo. Labo mo talaga. Labs. Kayo po, ma'am. Ako, si Jess talaga. Gusto ko. Pero syempre, hindi ko alam kay Chito. Ako feeling ko walang chance yung Jess at Paul. Ano? Ba't naman? Kasi kilala ko si Labs. Ay, sino? O, sino nga? Ako. Jess Kiri! Ikaw talaga. May hawak Sir, bad news. Si Mr. Gabriel po tumawag, nagka-cancel na meeting today. Bakit daw? Huwag mo sabihin nag-deja vu na naman siya. Ay, hindi ko po alam. Wala po sinabi. Alam mo, Pitch, mukhang tama si Tommy. Binibitin tayo ng Mr. Gabriel na yan. Hi there! Oh, what's the problem? Ano nangyayari dito? Ito si Mr. Gabriel hindi umaten ng meeting. Di namin alam kung bakit. Ako! Alam ko kung bakit. Sinundan ko siya eh. And I know exactly where he is. Nay, Sa interview, okay naman, Nay. Kaso, daming kong kasabay. talaga? Oo. Well, darling, you should know that the job market, the job market is very, very competitive. So, normal lang talaga yun. Hindi, pero wag mo masyadong intindihin yon. Basta subok lang ng subok, matatanggap ka rin.
Sana nga po. True. Sure. Ay, nasaan na yung lobster ko? Ha? Oo nga, no. Kasi ba, Ha? Di ba, iniwan ko lang dito kanina bago ko umalis? Uy, hindi ko kinain na. Baby? Maria? Bakit po? Nakita niyo ba yung lobster niya rito habang naglilinis kayo? Hindi po. Aray! Bakit? Ay, ano? Ano yun? May kumaglit sa akin. Parang langgam ata. Ayoko lang nagkapam. Ano ba yan? My loves! My loves! Siya si Labs. Hindi si Jess. Hindi si Kara? Yes! Manalo ako! Teka, ano ba kasi ginawa mo? Bakit natsugi yan ng ganyan? Natsugi, lagi ko nga pinapakain to eh. Saka lagi ko nililinis yung tank. Ay, ba? Sus, kaya naman pala, bakit ganito to? Ba't puno ng water? Pinuno ko para makalangoy siya ng maayos. Eh, masyadong sumobra yung pagkapuno mo. Malamang tumalon yan kaya natsugi. Ikaw talaga. Ganun ba yun? Hindi, kaya nga buhay pa, di ba? Eh, di ko nga alam eh. Bye, loves. Ayos ka ba? Ayos lang po. Naiintindihan ko na bakit ayaw niya mag-alaga ng hayop. Mahirap nga po pala talaga pag nawala sila, no? Pero alam niyo na kahit na sandali lang yung pagsasama namin ito ni Labs, tinuring ko na rin siyang kaibigan. Pagsasabihan ko ng sama ng loob. Basta nandito kami, ha? Sabihan mo lang kami. Pag kailangan mo ng kausap, ha? Alam mo kung ano yung pwedeng alagaan na hindi mawawala? Ano? Ano? Langgam. Gusto malakihan yung hukay, isama na natin siya. Wag, uy. Ay, wag ba?